Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang hapdi ng liyay sa aking mga kamay at ang bigat ng mga gawaing bahay para sa araw na ito. Sa wakas, ang aking Bianca ay gagraduate na bilang cum laude. Isang nurse na ang anak ko. Habang pinaplansa ko ang kanyang puting toga sa loob ng quarters namin sa mansyon, hindi ko mapigil ang mapang-ite. My heart was overflowing with pride. Lahat ng pagod ko bilang housekeeper ni na Doña Amparo, parang naglaho. This was my victory. Ngunit bago ko pa mailatag ang toga sa kama, ang pinto ay bumukas ng marahas. Isang magnanakaw! How dare you show your face in this house after what you did, Mercedes? Ang boses ni Doña Amparo ay parang kulog na bumasag sa aking pangarap. Kasunod niya ang aking asawa, si Oscar, at ang batang si Sabrina na tila ba nanginginig sa takot sa likuran nila. Para akong binuhusan ng nagyelong tubig. My hands froze on the iron. Tumingin ako kay Oscar, umaasang sasabihin niyang nagbibiro lang ang Donya. Pero ang asawa ko, ang lalaking nanglako sa akin sa harap ng altar lab, in 5 taon na ang nakalipas, ay hindi makatingin sa aking mga mata. Donya, ano pong ibig ninyong sabihin? Wala po akong ninanakaw. Sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig, pero pilit na nananatiling magalang. Huwag ka nang magmalinis, Mercy. Oscar saw everything. Tell her, Oscar. Sigaw ni Doña Amparo. Dahan-dahang tumingala si Oscar. Ang kanyang muka na dati ay puno ng kabait, ngayon ay parang isang maskara ng kataksilan. Sorry. Nakita ko ang mga alahas ni Doña sa ilalim ng una natin. I tried to stop you, pero sabi mo kailangan natin ng pera para sa board exam ni Bianca. Patawarin mo ako, pero hindi ko kayang itago ang kasalanan mo. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa aking dibdib. My husband just killed me with his lies. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. I couldn't breathe. Pakiramdam ko ay lulubog ako sa kinatatayuan ko. Lumingon ako kay Sabrina, ang dalagang itinuring kong parang sariling anak. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida at habang nakakapit siya sa braso ni Oscar, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. It was a look of a predator who finally caught its prey. Tita Mercy, bakit niyo po nagawa iyon? Akala ko po ba ay tapat tayo sa serbisyo? Tanong ni Sabrina sa isang boses na parang anghel, pero ang bawat letra ay puno ng lason. Hindi ako makapagsalita. My throat was tight with a pain that no tears could wash away. Niloko nila ako. Pinagtulungan nila ako sa loob ng pamamahay na ito na itinuring ko ring akin. Sa loob ng 15 taon, ibinigay ko ang katapatan ko, pero sa isang iglap ginawa nila akong kriminal. Ngayon, Mercedes, may 2 kang pagpipilian. Sabi ni Doña Amparo habang inilalatag ang isang piraso ng papel sa lamesa. Sign this voluntary confession and leave this house immediately, o tatawag ako ng pulis at sisiguraduhin kong hindi makakaakyat sa entablado ang anak mo bukas dahil sa kahihiyan ng ina niya. Choose now. Ang isip ko ay parang isang sirang radyo. Bianca, my daughter. Ang tanging iniisip ko lang ay ang mukha ni Bianca. Ang kanyang pangarap, ang kanyang danggal. Hindi ko kayang makitang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya dahil sa isang kasinungalingang hindi ko naman gawa. Sa sobrang takot para sa kinabukasan ng aking anak at sa tindi ng sakit na dulot ng pagtalikod ng asawa ko, kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking buong pagkatao. My vision was blurred by unshed tears. Bakit, Oscar? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Hindi ko na binasa ang nakasulat. I signed it. Isang mabilis at padalos-dalos na pirma na alam kong magpapabago sa buhay ko habang buhay. Good. Now get out. Guards, kalad ka rin ang babaeng yan palabas. Utos ni Doña Amparo. Habang hinihila ako ng mga guards palabas ng mansyon, narinig ko ang huling salita ni Oscar na parang isang sumpa. Don't worry about me, Mercy. Sabrina will take care of everything now. Naiwan akong nakasubsob sa labas ng gate, sa gitna ng dilim, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak.
Hawak ko ang aking bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ang litrato ni Bianca. Sa sandaling yon, sa gitna ng aking pagkakaubos, dinukot ko ang aking cellphone. Hindi ako tatawag kay Bianca para humingi ng tulong. Sa halip, sa isang boses na puno ng desperasyon at pait, tinawagan ko ang kaisa-isang tao na alam kong pwedeng makatulong sa akin sa ganitong sitwasyon, kahit na ang kapalit ay ang huling dignidad na meron ako. Sir, it's Mercy. I'll do it. Gagawin ko na ang trabahong inaalok niyo sa akin, basta tulungan niyo akong makalayo rito ngayon din. Basang-basa ako ng ulan, pero mas nararamdaman ko ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga palad. Ang bawat patak ng tubig ay tila sumasabay sa mga luhang hindi ko mailabas. In front of those massive iron gates of the mansion, I felt like a stray dog, ang 15 taon ng katapatan ko, na uwi sa isang basang supot ng plastik at isang pusong durog. Nay? Nay! Bakit ka nandyan sa labas? Bakit basang-basa ka? Ang boses ni Bianca ay parang isang kuryenteng gumising sa namaman, hidkong katawan. Lumingon ako at nakita ko ang aking anak. She was wearing her white graduation dress. Napakaganda, napakalinis. She looked like an angel in the middle of a nightmare. Papalapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Anak? Bianca, bakit ka nandito? Dapat ay naghahanda ka na para sa seremonya mo bukas. Sabi ko habang pinipilit kong tumayo. My legs were shaking. I avoided her gaze because I could feel the hiya burning my skin. Nay, anong nangyayari? Why are your things out here? At nasaan si tatay? Is he inside? Tanong ni Bianca. Akma siyang lalapit sa gate para mag-doorbell, pero mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Huwag, anak. Huwag mo nang isturbohin ang mga tao sa loob, pakiusap ko. My voice was hoarse. Just then, narinig ko ang pag-lock ng gate mula sa loob. Mula sa balkonahin ng mansyon, lumabas si Oscar. He wasn't the guard I married. He looked different. Parang isang lalaking nakalaya sa isang mabigat na pasanin. Sa tabi niya, nakatayo si Sabrina. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng asawa ko. Sabrina looked down at us with a cold, triumphant smile. Oscar, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginagawa ito kay nanay? Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tumingin si Oscar sa amin, pero mabilis din niyang iniwas ang kanyang mga mata. Bianca, sumama ka na sa nanay mo. Huwag mo na kaming gambalain dito. Ang nanay mo, may ginawa siyang hindi tama. She confessed, Bianca. Magnanakaw ang nanay mo. Sinungaling! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Kilala ko ang nanay ko. Nay, sabihin mo sa kanya na hindi totoo yan. I looked at my daughter. Her eyes were searching for the truth. But how could I tell her? How could I tell her that I signed my own condemnation because I wanted to save her future? Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martilyo. Kung sasabihin ko ang totoo, Doña Amparo will destroy her. Ang scholarship niya, ang pangarap niya maging nurse, lahat yon ay mawawala sa isang iglap. Sumama ka na sa akin, Bianca. Please, let's go. Bulong ko. Hinita ko siya palayo bago pa man kami tuluyang kutyain ni Sabrina mula sa itaas. Sumakay kami sa isang lumang jeepney. Sa loob ng sasakyan, habang ang hangin ay humahampas sa aming mga mukha, ramdam ko ang tingin ng mga ibang pasahero. Siguro ay iniisip nila kung bakit ang isang matanda at isang dalagang naka-white dress ay mukhang galing sa isang bigmaan. Nakarating kami sa isang maliit at madilim na boarding house sa Cubao. Ang lugar na sinabi ng taong tinawagan ko kanina. It was a cramped room with only a thin mattress on the floor. Nay, hindi ako naniniwala, sabi ni Bianca pagkapasok namin. Her voice was flat, cold. Bakit mo pinirmahan yung confession? Why didn't you fight back? I don't care about the scholarship, Nay. I care about your name. Bianca, hindi mo naintindihan. Doña Amparo is powerful. She could have sent me to jail tonight. Sabi ko habang inilalabas ang mga basang damit mula sa bag.
I did what I had to do para makapagtapos ka. And you think I can walk across that stage tomorrow knowing everyone is calling you a thief? Bianca let out a bitter laugh, her tears finally falling. They already sent an email to the school, Nay. My dean called me an hour ago. My graduation, it's on hold. Imbes na diploma, investigation paper ang sasalubong sa akin bukas. Napabitaw ako sa hawak kong damit. Ang mundong pinilit kong itayo para sa kanya ay tuluyan ng gumuho. The one thing I tried to protect is the very thing that is being destroyed right now. Biglang tumunog ang luma kong cellphone. It was a text message from an unknown number. Tita Mercy, I hope you like your new home. By the way, check the pocket of your old apron. I left a little gift for you there. Para naman may panggastos kayo habang naghahanap ng bagong maloloko. Mabilis kong kinapkap ang bulsa ng aking apron na kasama sa mga gamit ko. Doon, naramdaman ko ang isang matigas at malamig na bagay. I pulled it out and my heart stopped. It was Doña Amparo's missing diamond earring. Ang ebidensyang hinahanap ng mga pulis kanina, na yon ay nasa kamay ko na. Hawak ko ang diamanting anting-anting na iyon na tila ba isang buhay na uling na pumapaso sa aking palad. My heart was racing. Kung makikita ito ng mga pulis sa akin, wala na akong lusot. Sabrina didn't just want me out of the house, she wanted me behind bars for the rest of my life. Ang batang tinuruan kong magsaing, ang batang nilituan ko noong may sakit siya. Siya pa ang nagbaon sa akin sa hukay. Nay, ano yan? Bakit ka tulala? Tanong ni Bianca. Pilit niyang sinisilip ang nasa kamay ko. Mabilis ko itong itinago sa loob ng isang lumang panyo. Wala ito anak, basura lang nalaiwan sa bulsa ko. Magpahinga ka na Bianca, maaga pa tayo bukas. Hindi sumagot si Bianca. Humiga siya sa manipis na banig na katalikod sa akin. Ramdam ko ang panging inig ng kanyang mga balikat. My daughter, the cum laude of her class, was crying in silence because of my shame. Gabi-gabi, ang pangarap namin ay ang marinig ang pangalan niya sa entablado. Pero ngayon, ang tanging naririnig ko lang ay ang boses ng mga kapitbahay sa labas na nagbubulungan tungkol sa magnanakaw na yaya. Kinabukasan, hindi ako pwedeng maupo lang at umiyak. I needed to move. Bitbit ang aking huling lakas, naglakad ako patungo sa isang malaking commercial laundry shop sa dulo ng kalsada, ang Linis Kintab Laundry. It was a place for the rich people's clothes from the nearby village. Aling Mercy? Akala ko ba ay nasa mansyon ka pa rin ni na Doña Amparo? Tanong ni Mang Domeng, ang may-ari ng shop. Balita rito ay maugong ang pangalan mo sa barangay. Tinitigan ko siya ng diretsyo. I didn't beg. I didn't cry. Mang Domeng, alam niyo kung paano ako magtrabaho? Give me the hardest stains, the most delicate silks. Kailangan ko lang ng trabaho para sa anak ko. Pinayagan niya ako. Buong araw nakababad ang mga kamay ko sa mainit na tubig at matapang na sabon. The steam from the industrial iron was choking me, but I welcomed it. Mas gusto ko ang hapdi ng sabon kaysa sa hapdi ng alaala ni Oscar na nakayakap kay Sabrina. Nang dumating ang lunch break, naupo ako sa isang sulok, malayo sa ibang trabahador. I opened my small plastic container, half a cup of rice and a small piece of dried fish. My hands were trembling from exhaustion. Every swallow felt like I was eating sand. I looked at the diamond earring hidden in my bag. This cold, hard stone was the reason my life was in ruins. Diyos ko, bakit ang dumi ng mundo? Bakit ang mga taong tapat sila pa ang laging talo? Nabalik lamang ang aking diwa nang ilapag ng isang delivery boy ang isang malaking basket ng maruruming damit sa harap ko. Galing sa mansyon ng mga De La Vega yan, Aling Mercy. Sabi ng sekretarya, kailangang matapos yan bago mag-party bukas. Ingatan mo yung mga silk scarf, mahal yan. Dahan-dahan kong hinukay ang mga damit sa loob ng basket. My heart skipped a beat. I knew this smell. It was the scent of expensive lavender and sandalwood, ang paboritong pabango ni Doña Amparo. At sa ilalim ng mga puting kurtina, nakita ko ang isang pamilyar na bagay.
It was a silk scarf, light blue, with the initials ADV embroidered on the corner. Pero hindi ang burda ang kumuha ng atensyon ko. Sa dulo ng tela, may isang malaking bahid ng kulay itim na tila langis ng makina, at kasama nito ay ang tuyong mansa ng dugo. Tila bumalik ang aking gunita 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang gabing umuwing lasing ang anak ni Doña Amparo, si Anton, at ang gabing si Oscar ay tila hindi mapakali sa gate. Hindi ito basta mantsa. Bulong ko sa aking sarili. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at kinuhaan ng litrato ang mansa. I realized that Doña Amparo didn't just kick me out to hide a theft. She kicked me out because I was the only one who knew the inventory of every cloth in that house. At ang scarf na ito ang piraso ng katotohanan na hindi niya dapat hinayang makalabas. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang tawag mula kay Bianca. Nay, pumunta rito si tatay. He's here at the boarding house. He wants to talk to you. Nagmadali akong bumalik sa boarding house. Ang bawat hakbang ko ay mabigat dahil sa kaba at galit. Nang marating ko ang kanto, natanaw ko agad ang isang pamilyar na bulto sa tapat ng aming pinto. Si Oscar. Nakasuot pa rin siya ng kanyang uniforme bilang security guard. Malinis at tila hindi alintana ang bagyong dumaan sa buhay namin ni Bianca. Nay, huwag kang lalapit sa kanya. Sigaw ni Bianca mula sa loob ng barto, pero huli na. Mercy, tawag ni Oscar. Ang boses niya ay mahina, puno ng peking pagsisisi na lalong nagpakulo ng dugo ko. Makinig ka muna sa akin. Tumigil ako sa harap niya. Hindi ako umiyak. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak sa aking bag kung saan nakatago ang diamanteng anting-anting at ang litrato ng blue silk scarf. Ano pang kailangan mo, Oscar? Hindi pa ba sapat na kinuha mo ang lahat sa akin? Ang trabaho ko, ang dangal ko, pati ang pangarap ng anak mo? Gusto ko lang tumulong. Sabi niya habang dinudukot ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Eto, panggastos niyo ni Bianca. Alam ko mahirap ang kalagayan niyo rito. Tinitigan ko ang sobre. Yon ang perang kapalit ng aking pagkatao. Ang bawat sentimo roon ay amoy kataksilan. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ko ang sobre at malakas na isampal ito sa kanyang dibdib bago ko ito binitawan sa maputik na sahig. Hindi ko kailangan ng limos mula sa isang lalaking ipinagpalit ang kanyang asawa sa isang bata at sa isang kasinungalingan. Sabi ko ng diretso sa kanyang mga mata. Diyos ko, Oscar! 15 taon tayong magkasama. Paano mo nagawang ituro ako na magnanakaw? Yumuko si Oscar, hindi makatagal sa tingin ko. Hindi mo naiintindihan, Mercy. Masyadong malakas si Doña Amparo. Kung hindi ko ginawa yun, pareho tayong mabubulok sa kulungan. Ginagawa ko ito para protektahan tayo ni Bianca sa gulo ni na Anton. Napatigil ako. Anton, ang anak ni Doña Amparo. Tila bumigat ang hangin sa paligid. Anong kinalaman ni Anton dito, Oscar? Ano ang alam mo tungkol sa gabing yun 6 na buwan na ang nakalilipas? Namutla si Oscar. Mabilis siyang lumingon sa paligid na tila ba may nagmamasid sa amin. Huwag mo nang itanong, Mercy. Basta umalis na kayo rito. Mag-abroad na kayo ni Bianca. Gamitin niyang pera at huwag na kayong babalik sa mansyon. Mapanganib sila. Mapanganib dahil may pinatay si Anton? Bulong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Hindi sumagot si Oscar. Sa halip, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, iniwan ang sobre ng pera sa putikan. Pero bago siya tuluyang makalayo, nakita ko ang isang itim na SUV sa dulo ng kalsada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares na mga matang puno ng banta ang nakatitig sa amin bago ito mabilis na humarurot palayo. Nay, pumasok na tayo. Natatakot ako. Pakiusap ni Bianca habang hinihila ang braso ko. Pumasok kami sa loob, pero ang isip ko ay naiwan sa labas. Ngayon ay sigurado na ako. Hindi lang basta pagnanakaw ang nangyayari.
Si Oscar ay nakatalis sa leeg dahil sa isang krimen na ginawa ng anak ng Donya, at ako ang ginawang sakripisyo para manahimik ang lahat. Dinukot ko ang diamanteng anting-anting mula sa aking panyo. Kung ibabalik ko ito, sasabihin nilang guilty ako. Kung itatago ko ito, ako pa rin ang magnanakaw. Kailangan kong humanap ng paraan para gamitin ito laban sa kanila. Bianca anak, makinig ka! Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Hindi tayo tatakbo, lalaban tayo. Pero kailangan kong bumalik sa mansyon nang hindi nila nalalaman. Nay, mapanganib! Mas mapanganib ang mabuhay sa ilalim ng kasinungalingan, Bianca. Nabalik lamang ang aking atensyon sa radyo sa kanto nang marinig ko ang balita. Isang tanyad na pamilya sa Quezon City ang magsasagawa ng isang malaking charity ball bukas ng gabi para sa mga biktima ng hit and run. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Doña Amparo, maghanda ka. Dahil ang magnanakaw na pinalayas mo ang magsisilbing anino sa iyong marangyang selebrasyon. Ang amoy ng sabon at chlorine sa loob ng linis kintab ay tila ba unti-unti nang kumakapit sa aking balat. My hands were pruned and red from hours of scrubbing, but I didn't stop. Mas gusto ko ang hapdi ng chemical kaysa sa hapdi ng katotohanang ang sarili kong asawa ay mas piniling protektahan ang isang kriminal kaysa sa amin ng kanyang anak. Habang hinihiwa ko ang isang matigas na mantsa sa puting tablecloth, isang anino ang humarang sa tapat ng aking labahan. I looked up, and my breath hitched. Si Sabrina! She was wearing a silk dress, looking every bit like a lady of the house. Nakasabit sa kanyang balikat ang isang mamahaling handbag na alam kong pagmamay-ari ni Doña Amparo. Her smile was sharp, dripping with fake sympathy. Tita Mercy, look at you, sabi niya, dahan-dahang tinatanggal ang kanyang designer sunglasses. Mula sa pagiging head housekeeper ng isang mansion, na yon ay tagalabada na lang sa tabi-tabi. How the mighty have fallen, diba? I didn't let my hand shake. I kept scrubbing, my movements rhythmic and steady. Anong ginagawa mo rito, Sabrina? If you're here to gloat, you're wasting your time. Marami pa akong labada. I'm here for the Donya's gown, she replied, leaning closer. Ang kanyang pabango ay tila sumasakal sa akin. The one she'll wear for the charity ball tonight. It's a very expensive piece, tita. Make sure it's pristine. Ayaw ni Donya ng kahit anong dumi. Gaya mo. Inilapa pa niya ang isang malaking garment bag sa lamesa. Nang dahan-dahan ko itong binuksan, bumungad sa akin ang isang napakagandang ivory gown. Pero habang hinahawakan ko ang tela, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng lining ng laylayan. My instincts as a housekeeper for 15 years kicked in. I didn't show any reaction. I looked Sabrina straight in the eyes. Sabihin mo sa Donya, magiging malinis ang suot niya. As clean as her conscience. Sabrina let out a mocking laugh. Your conscience won't pay the bills, Tita. By the way, si Oscar is very happy now. He finally realized that he deserves someone younger, someone who can actually help him go up in the world, not someone who's just a liability. Hindi ako sumagot. Hinitay ko siyang umalis bago ko mabilis na dinala ang gown sa dulo ng shop, doon sa lugar na walang makakakita sa akin. My heart was pounding like a hammer. Dahan-dahan kong ginupit ang maliit na tahi sa loob ng laylayan ng gown. Dun, nakatago ang isang nakatuping papel. It was a copy of an insurance claim, a fraudulent one. Nakasaasad dun ang tungkol sa mga nawawalang alahas ni Doña Amparo, ang mismong mga alahas na ibinibintang niya sa akin. Ang petsa ng claim ay 2 araw bago pa man mangyari ang pagnanakaw. Diyos ko! Bulong ko, she planned this. She staged the theft to get the insurance money, and she used me as the scapegoat. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula kay Bianca. Nay, si tatay. Bianca's voice was trembling. He sent me a text. Sabi niya may inihulog daw siyang pera sa account ko para sa board exam fee. I checked it, Nay. It's a huge amount.
50,000 pesos. Saan niya kukuha ang ganong kalaking pera? I felt a cold shiver run down my spine. 50,000? A security guard's salary couldn't produce that in a month. Yun ang moment of humanity ni Oscar. Ang huling subok niyang maging ama. Pero alam ko miyon ay galing sa duguang kamay ni Doña Amparo. Yon ang kabayaran ng kanyang pananahimik tungkol kay Anton. Huwag mong hawakan ang perang yan, Bianca, mariing sabi ko. Ibabalik natin yan. We won't let them buy our souls. Nay, anong gagawin natin? Ang charity ball ay magsisimula na sa loob ng 3 oras. Tiningnan ko ang ivory gown sa aking harap. Pagkatapos ay ang insurance papers sa aking kamay. Isang plano ang nabubuo sa aking isipan. Isang plano na kasing talim ng bawat sakit na idinulot nila sa akin. Isuot mo ang pinakamaganda mong damit, Bianca. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Pupunta tayo sa charity ball. We're not going there to beg. We're going there to deliver the final bill. Everything. Suot ni Bianca ang kanyang lumang bestida na kulay asul, habang ako ay nakasuot ng uniporme ng linis kintab. Hindi kami mukhang mga bisita sa marangyang charity ball na gaganapin sa clubhouse ng subdivision. Mukha kaming mga manggagawa na maghahatid lamang ng kargamento. Pero sa loob ng aking bag, bit-bit ko ang mga dokumento at ang diamanteng anting-anting na siyang magpapabagsak sa tor ng mga kasinungalingan ni Doña Amparo. Nay, sigurado ka ba rito? Bulong ni Bianca habang naglalakad kami sa madilim na kalsada patungo sa gate. Masyadong maraming guards. Baka hindi tayo makapasok. Anak, ang isang matagal na naging housekeeper alam ang bawat butas ng bahay pati na ang bawat butas ng sistema. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang malamig na kamay. Nang makarating kami sa gate, bumulaga sa amin ang pamilyar na mukha. Si Oscar. He was the guard on duty for the event. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo at lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperation. Mercy? Bianca? Ano ginagawa niyo rito? Sabi ko sa inyo umalis na kayo! Bulong ni Oscar sabay tingin sa paligid. Mapapahama kayo kapag nakita kayo ng mga tauhan ni Doña Amparo rito. Nandito ako para ibalik ang gown ng Doña, Oscar. Sabi ko ng malakas para marinig ng ibang guards. Andito rin ang resibo ng insurance claim na nakita ko sa loob ng tahi ng gown niya. Namutla si Oscar. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Insurance claim? Anong sinasabi mo? Lumapit ako sa kanya, sapat na para marinig niya ang bawat salita ko. Alam ko na ang lahat, Oscar. Alam ko ang plinano ni Amparo ang nakawan para makuha ang insurance money. At alam ko rin na ginagamit ka lang niya dahil sa gabing. Iyon, 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang gabing nakabangga si Anton. Mercy, please. Tumahimik ka. Pakiusap ni Oscar, ang boses niya ay parang isang bata na malapit ng umiyak. Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi lang si Anton ang sangkot. Tila huminto ang mundo ko. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Oscar kay Bianca, pagkatapos ay sa akin. Hindi lang si Anton ang nasa loob ng sasakyan. Si Sabrina ang kasama niya. Sila ang nakabangga sa matanda. Pinangako ni Doña Amparo na kapag tinulungan ko silang itago ang sasakyan at ang ebidensya, gagawin niyang regular na housekeeper si Sabrina at tutulungan kanyang mag-retire ng may pera. Pero trinaydor niya tayo, Mercy. Ginamit niya para makuha ang insurance at ginamit niya ako para manahinik. It was the pivot that I didn't expect. Sabrina was the one in the car. Kaya pala ganun na lang katindi ang kapit niya kay Doña Amparo. She wasn't just a mistress, she was an accomplice. Pero may hindi sila alam, Oscar, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng kapangyarihan na ngayon ko lang naramdaman muli. Tila bumalik ang aking gunita noong nakaraang taon nang ipatanggal ni Doña Amparo ang lumang doorbell system dahil sabi niya ay outdated na ito. Anong kinalaman ng doorbell dito? Tanong ni Oscar. Ang lumang doorbell ay may built-in backup cloud storage na ako mismo ang nag-setup sa tablet ko para sa security ng mansyon. Paliwanag ko.
Nakalimutan nilang i-delete ang account ko. Lahat ng footage ng gabing yon mula sa pagdating ng dugo ang sasakyan hanggang sa paglilibing yon ng bisikleta ng biktima sa garden ay nasa cloud account ko pa rin. At ang password? Isang bagay na hindi nila mahuhulaan. Napahawak si Oscar sa kanyang baril sa baywang. Hindi dahil gusto niya akong saktan, kundi dahil sa matinding panghihina. Nasa sayo ang footage? Oo, Oscar. At ngayong gabi, sa gitna ng charity ball, ipapakita ko sa lahat kung anong uri ng charity ang meron ang pamilya de la Vega. Tuminggal ako sa clubhouse kung saan maririnig ang mahinang tugtog ng classical na musika. The balance of power has shifted. They thought they buried me, but they didn't know I was the one holding the key to their prison cell. Nay, tawag ni Bianca, handa na ako. Tiningnan ko ang anak ko. She wasn't the scared nurse anymore. She was the daughter of a woman who was about to set the world on fire with the truth. Nabalik lamang ang aking diwa. Nang marinig ko ang mabigat na yabag ng mga sapatos na papalapit sa amin. Hindi sila basta security guards ng subdivision. Sila ang mga personal na tauhan ni Doña Amparo. Mga lalaking may malalamig na mata at mga baril na nakatago sa ilalim ng kanilang mga barong. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Bianca habang papasok kami sa gilid na pinto ng clubhouse, ang daan para sa mga suppliers at service crew. Mercedes, wag mo nang ituloy ito. Bulong ni Oscar habang nakatingin siya sa amin nang may matinding takot. Ang tiyuhin ni Sabrina, ang nasa likod ng mga tauhang yan. Mapapatay nila kayo. Huli na para matakot, Oscar. Sabi ko, ang boses ko ay walang panginginig. Nagawa mo nang pumatay ng danggal. Huwag mo nang hintayin na pumatay sila ng buhay. Pagpasok namin sa backstage area, bumulaga sa amin ang isang pamilyar na amoy, ang amoy ng sandalwood at mamahaling wine. Doon, sa loob ng isang pribadong kwarto, nakaupo si Doña Amparo. Nakaharap siya sa salamin habang inaayos ang kanyang mga diamanteng hikaw. Nang makita niya kami sa refleksyon ng salamin, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang ivory gown ay nakalatag sa tabi niya, tila naghihintay na isuot para sa kanyang dakilang gabi. Inday Mercedes. Tawag niya, ang boses niya ay parang sutla pero kasing talim ng labaha. I heard you visited your old workplace today. Sayang naman ang linis kintab. Balita ko ay nagkaroon ng gulo doon kaninang hapon. Maraming gamit ang nawasak. It's a shame, isn't it? Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang tiyak na tinutukoy niya ay ang tiyempo ng pag-alis ko. Pinadalhan niya ng mga tauhan ng Tiam Yat Uy ni Mang Domeng para takutin ako. Opo, Donya, maraming nawasak. Pero hindi lahat ng mansa ay kayang burahin ng dahas. Sagot ko habang inilalabas ang garment bag. Ito na po ang gown ninyo. Malinis na malinis. Gaya ng gusto nyo. Tumayo ang Donya at lumapit sa amin. Tiningnan niya si Bianca mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pang-uuri. Napakaganda ng anak mo, Mercedes. Sayang naman kung sa halip na puting uniforme ng nurse ang suot niya, ay kulay kahel na damit sa loob ng kulungan ang bagsak niya. Or worse, baka hindi na siya umabot sa graduation party niya. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Bianca sa braso ko. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa aking balat sa tindi ng takot. Ito ang internal crumbling na kinatatakutan ko, ang makitang nangangganib ang buhay ng kaisa-isa kong kayamanan. May alok ako sa iyo, Mercedes. Patuloy ni Doña Amparo habang hinahawakan ang pisingi ni Bianca. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, ang tablet mo, at lahat ng sinasabi mong backup footage. In exchange, I will call the dean. Bukas na bukas, Bianca will receive her diploma. Bibigyan ko pa siya ng trabaho sa pinakamalaking ospital sa Makati. And for you, a one-way ticket to Canada. Doon ka na mag-retire. Hindi mo na kailangan pang maglaban ng maruruming damit ng ibang tao. Nanahimik ang buong kwarto. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang mahinang tunog ng classical na musika mula sa ballroom. Ito na ang sandali ng pagpili. Isang piraso ng katarungan para sa isang matandang biktima ng hit and run o ang buong kinabukasan ng anak ko. Diyos ko,
Bakit kailangan maging ganito kahirap? Bakit kailangang ang kaligtasan ng anak ko ang maging kabayaran ng katotohanan? Tumingin ako kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero may isang bagay doon na nagpatigil sa akin. Hindi ito takot. Ito ay pagkadismaya. Nay, bulong ni Bianca. Ang boses niya ay nanginginig pero matatag. Huwag! Huwag mong ibenta ang sarili mo para sa akin. Mas gusto ko pang maging anak ng isang magnanakaw na may paninindigan kaysa maging nurse na ang lisensya ay galing sa dugo at kasinungalingan. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang sampal na gumising sa aking natutulog na kaluluwa. Tiningnan ko si Doña Amparo ng diretso sa kanyang mga mata. Narinig niyo po ang anak ko, Doña? Sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Ang alok niyo ay amoy basura. Isuot niyo na ang gown niyo. Dahil maya-maya lang, ang lahat ng dumi na itinago niyo sa ilalim ng laylayan niyan ay tatambad sa buong mundo. You're making a big mistake, Mercedes. Sigaw ni Doña Amparo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Guards! Kunin ang mga gamit nila! Mabilis kaming tumakbo ni Bianca, palabas ng kwarto, tinatahak ang madilim na hallway patungo sa ballroom kung saan ang mga bisita ay nagsisimula ng magpalakpakan. Hinihingal kaming pumasok sa loob ng service kitchen ng clubhouse. Ang amoy ng masarap na ulam at ang ingay ng mga nagluluto ay pansamantalang naging tabing namin laban sa mga tauhan ni Doña Amparo. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Bianca na nakakapit sa uniforme ko. Ang bawat anino sa hallway ay tila naging isang halimaw na handang sumakmal sa amin. Nay, saan tayo pupunta? Masasara na ang pintuan ng ballroom, bulong ni Bianca. Sa control room, anak. Nung pinagawa ang clubhouse na ito, ang Donya ang nagdonasyon ng sound system. Ginamit nila ang parehong cloud provider na naka-install sa mansyon. Paliwanag ko habang mabilis na binabagtas ang mga pasilyong kabisado ko dahil sa mga nakaraang catering events. Diyos ko, bakit kailangang dumanas ang anak ko ng ganitong takot? Bakit ang katotohanan ay laging may kaakibat na panganib? Bakit kailangang ang mga taong tapat ang laging tumatakbo habang ang mga mamatay tao ay nakaupo sa gitna ng liwanag? Bakit? Bakit? Huminto kami sa tapat ng isang maliit na pinto sa mezzanine. Ito ang lugar kung saan kontrolo ang lahat ng projector at screen para sa ball. Binuksan ko ang aking tablet, ang luma at gasgas na tablet na itinuring nilang basura, pero ito ang naglalaman ng lahat ng aninong kinatatakutan nila. Dahan-dahan kong labas ang blue silk scarf mula sa aking bag. Ang mansa ng langis at dugo ay tila ba sumisigaw ng katarungan. Kasama nito ang diamanting anting-anting na itinago ni Sabrina. Ang bawat gamit na ito ay bahagi ng final bill na ihahain ko ngayong gabi. Biglang naramdaman ko ang marahas na pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa. Isang tawag mula kay Oscar. Akma ko itong hindi sasagutin, pero may kung anong kaba ang gumalat sa dibdib ko. Pagpindot ko ng answer, ang boses ni Oscar ay hindi ang dati niyang boses na hiyang-hiya o hiling na lumayo kami. It was the voice of a man who was looking at death. Mercy! Mercy, makinig ka! Hingal na hingal si Oscar. Naririnig ko sa background ang tunog ng humaharurot na sasakyan at ang kalansing ng mga bakal. Trinaydor nila ako! Alam nila na kinausap po kayo sa gate? Pinapalabas nila na ako ang nagnakaw ng pera sa vault para itakas kayo. Oscar, nasaan ka? Napasigaw ako ng mahina, sapat lang para marinig ni Bianca. Nasa basement parking ako. Hinarang nila ang exit. Mercy, patawarin mo ako. Lahat ng ginawa ko, akala ko ay maililigtas ko kayo, pero gagamitin nila akong dahilan para patahimikin tayo lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig ko sa kabilang linya, kasunod ng boses ng isang lalaki na sumisigaw ng utos. Cebuano, Sabrina's uncle, he's here. Mercy, tumawag ka ng pulis. Cebuano will kill me. Tulungan mo ako, Mercy. Naputol ang linya. Ang tanging narinig ko na lang ay ang nakabibinging katahimikan ng control room at ang mahinang tunog ng walang hanggan na tinutugtog ng orkestra sa ibaba. Napaupo ako sa sahig. Ang tablet ko ay halos mabitawan ko. Oscar is a traitor, yes.
He lied. Yes, he replaced me with a girl who could be his daughter. Pero sa kabila ng lahat, he was the father of the girl beside me. He was the man I shared 15 years of my life with. Nay? Anong nangyari kay tatay? Tanong ni Bianca, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Tumingin ako sa screen na nagpapakita ng loob ng ballroom. Nakita ko si Doña Amparo, nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang ivory gown na tila ba isang reyna ng kabutihan. Sa tabi niya ay si Sabrina, nakangiti at tumatango sa mga donors. I looked at the blue scarf in my hand. I looked at the upload button on my tablet. Nay, kailangan nating iligtas si tatay. Pakiusap ni Bianca habang nakahawak sa braso ko. Lumingon ako sa entablado, pagkatapos ay sa madilim na pasilyo patungo sa parking. I was faced with the ultimate choice. Kung pupunta ako sa parking para humingi ng tulong para kay Oscar, baka hindi ko na maipakita ang ebidensya sa ballroom. Pero kung itutuloy ko ang paglalantad sa katotohanan na yung segundo, baka ang kabayaran yon ay ang huling hininga ng asawa ko. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng dugo. Bianca, tumawag ka sa 911. Sabihin mo ang location ng basement parking. Sabi ko, ang boses ko ay matigas pero puno ng determinasyon. Ako naman, tatapusin ko na ang charity ball na ito. I pressed the button. The upload started. 10%. 20%. Mula sa speaker sa loob ng control room, narinig ko ang boses ni Doña Amparo na nagsimula magsalita. Tonight, we are not just giving back. We are cleansing our hearts. Umiti ako ng mapait. Cleansing indeed. 50%. 55. Diyos ko, bakit ang bagal ng oras? Ang progress bar sa aking tablet ay tila isang dahan-dahang pagtulo ng dugo. Naririnig ko ang bawat pintig ng puso ko sa katahimikan ng control room habang sa labas ay maririnig ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa bakal na hagdanan ng mezzanine. Nay, tapos na ang tawag. Darating na ang mga pulis sa parking. Bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay naninginig habang nakasandal siya sa pintuan. Pero Nay, may mga tao sa labas. Sinisira nila ang lock. Isang malakas na hampas sa pintuan ang nagpayanig sa buong kwarto. Hindi ito basta kumatok. It was an attempt to break in. Naramdaman ko ang pag-akyat ng takot sa aking lalamunan, pero hindi ako pwedeng bumigay. I looked at the monitor. Sa ibaba, sa gitna ng ballroom, nagsisimula ng magpalakpakan ang mga tao. Doña Amparo was about to accept an award for her honesty and integrity. Inday Mercedes, buksan mo ang pinto? It was Sabrina's voice. Wala nang malambing na tono ng isang anak-anakan. Ang naroon ay ang boses ng isang ahas na nasusukol. Ibigay mo sa amin ang tablet at baka mapatawad ka pa ni Doña Amparo. Don't be a fool, Mercedes. Isipin mo ang anak mo. Wala na akong ibang iniisip kundi ang katotohanan, Sabrina. Sigaw ko pabalik. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ikaw ang kasama ni Anton sa gabing yon. 70%. 80%. Biglang tumahimik sa labas. I thought they gave up, pero nagkamali ako. Sa pamamagitan ng maliit na screen ng tablet, nakita ko ang isa pang notification mula sa Mansion Security Cloud. Isang bagong video footage ang pumasok, live feed mula sa basement parking. Napasinghap ako. Nakita ko si Oscar. He was cornered against the concrete pillar. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at may dugo sa kanyang noo. Sa harap niya ay si Cebuano, ang tiyuhin ni Sabrina, na may hawak na bakal. Pero ang mas masakit? Nakita ko si Sabrina sa monitor, dahan-dahang bumaba mula sa mezzanine at lumapit sa intercom ng ballroom para tawagin ang security. She wasn't trying to save Oscar. She was pointing the guards to the parking lot to frame Oscar for the theft of the Doña's vault, which she herself probably emptied minutes ago. Sabrina was throwing Oscar to the wolves to save herself and her position with the Doña. Ang henap na asawa mo, Mercedes.
Gagamitin namin siyang dahilan para matapos na ang lahat ng ito. Narinig kong bulong ni Sabrina sa intercom na tila ba sinisiguro niyang maririnig ko? Nay, tignan mo! Sigaw ni Bianca. 99%. Isang huling malakas na bagsak ang pintuan at tuluyan na itong bumukas. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki, kasunod si Sabrina na may hawak na baril. Her eyes were bloodshot, full of greed and desperation. "Akin na ang tablet, Mercedes! Na yun din!" sigaw niya. Tumingin ako sa screen ng tablet. Upload complete. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi habang dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay. Huli ka na, Sabrina. Ang charity ball ay tapos na. Kasabay ng aking mga salita, ang malaking screen sa likod ni Doña Amparo sa ballroom ay biglang nagbago. Nawala ang slide ng mga batang tinutulungan ng foundation. Ang bumungad sa lahat ay ang malinaw na footage ng blue SUV na pumasok sa gate ng mansyon 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang sasakyang wasak ang bumper at may duguang tela na nakasabit sa gilid. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng daan-daang tao sa ibaba. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulungan na parang mga bubuyog. Nakita ko sa monitor ang mukha ni Doña Amparo. Ang ivory gown niya ay tila naging isang puting bandila ng pagsuko habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. "Ano ito? Patayin niyo yan!" sigaw ni Doña Amparo mula sa entablado, pero walang gumalaw. Lahat ay nakatitig sa screen kung saan ipinapakita na ngayon ang video ni Sabrina at Oscar na naglilibing ng isang bisikleta sa likod ng garden. Lumingon si Sabrina sa monitor sa loob ng control room. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. "No, hindi maaari. Ang hiya na kinatatakutan niyo, Sabrina." "Heto na," sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. "Isang mansa na hindi kayang laban ng kahit anong sabon sa mundo." Biglang narinig ang sirene ng mga pulis mula sa labas. Ang mga anino ay tuluyan ng pinalayas ng liwanag. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang nakabibinging katahimikan sa loob ng ballroom mula sa mezzanine. Dahan-dahan kaming bumaba ni Bianca. My legs were heavy, pero ang likod ko ay tuwid. Hawak ko ang asul na silk scarf sa aking kaliwang kamay at ang aking tablet sa kanan. Sa gitna ng entablado, si Doña Amparo ay mukhang isang estatwa, ang gawa sa yelo. Ang ivory gown niya, na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang tilang sako na nagpapakita ng kanyang kadumihan. Ang mga bisita, ang mga don at donya ng Quezon City, ay hindi na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri. "Security! Ipa-off niyan! Who is responsible for this? This is a fabrication!" sigaw ni Doña Amparo, pero ang boses niya ay nanginginig. Huminto ako sa gitna ng ballroom. Ang spotlight na kanina ay nakatutok sa kanya ay dahan-dahang lumipat sa akin. Isang hamak na labandera na nakauniporme ng Tiemyat Uy kaharap ang reyna ng subdivision. "Hindi ito fabrication, Doña Amparo." Ang boses ko ay umalingaw-ngaw, kalmado pero kasing talim ng kidlat. "Ang technology ay hindi nagsisinungaling, at ang mga mansa ng dugo sa scarf na ito, hindi ito kayang burahin ng kahit anong charity work." Ibinato ko ang asul na silk scarf sa paanan niya. Iyan ang scarf na suot ni Sabrina noong gabi nakabangga si Anton. Yan ang scarf na ipinagkatiwala niyo sa akin para laban nang hindi niyo alam na ang bawat mansa nito ay magsisilbing saksi sa inyong krimen. "You're crazy! Magnanakaw ka! Oscar found the diamonds in your room!" sigaw ni Doña Amparo, dahan-dahang umaatras. "Ito po ba ang diamanteng sinasabi niyo?" Inilabas ko ang diamanteng anting-anting mula sa aking panyo at itinaas ito para makita ng lahat. Ang hikaw na plinano niyo ni Sabrina na itanim sa aking gamit para lamang makuha ang insurance money at patahimikin ako tungkol sa hit and run? Donya, ang insurance claim niyo ay nakafile na bago pa man mawala ang mga alahas na ito. Heto ang kopya. Inabot ko ang dokumento sa isang reporter na malapit sa akin. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magningning.
Para mga bituin na sumasabog sa mukha ni Amparo. Hindi totoo yan! Sabrina, do something! Tawag ni Doña Amparo sa mezzanine. Pero pababa na si Sabrina, hawak ng 2 pulis na galing sa basement. Her hair was a mess, at ang mukha niya ay puno ng luha at takot. Sumunod sa kanila ang 2 pang pulis na inaalalayan si Oscar. Duguan si Oscar, pilay ang isang paa, pero buhay. Mercy? Mahinang tawag ni Oscar na makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawad. Patawad sa lahat. Lumapit si Bianca sa kanyang ama, hindi para yakapin ito, kundi para siguruing ligtas siya. Tumingin ako kay Sabrina. Tita Mercy, please! Huwag niyo kaming ipakulong! Pagmamakaawa ni Sabrina, na tila ba nakalimutan na ang lahat ng panlalait na ibinato niya sa akin kanina. Si Doña Amparo ang nag-utos sa amin. Siya ang may kumpas ng lahat. Enough of your lies! Sigaw ni Doña Amparo, dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang mga palad. Sino ang maniniwala sa isang yaya? Sa isang tagalabada? I have the power, Mercedes. I have the money. Pero wala kayong karangalan, Donya. Sabi ko ng diretso sa kanyang mga mata. Pinatunayan niyo ngayong gabi na ang pinakamahirap na mansang laban ay ang mansa sa kaluluwa ng isang taong gahaman. Pinalayas niyo ako dahil sa isang kasalan ang hindi ko gawa. Pinagtulungan niyo kami ng asawa ko. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isang nanay na tulad ko ay handang dumaan sa apoy para lamang iligtas ang danggal ng kanyang anak. Lumingon ako sa aking anak, si Bianca. She was standing tall, looking at the Donna with pity, not fear. This was my win. My daughter's dignity was intact. Mr. Cebuano is in custody, and he has already started talking, sabi ng lead investigator habang lumalapit kay Doña Amparo. Doña Amparo de la Vega, you are under arrest for insurance fraud and obstruction of justice. Anton and Sabrina are also being held for the hit-and-run case. Habang pinupusasan si Doña Amparo, ang lahat ng tao sa ballroom ay nanatiling tahimik. Wala nang palakpakan, wala nang parangal. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak. Tiningnan ko ang ivory gown ni Amparo habang kinakaladkad siya palabas. My hands, the hands that washed her clothes for 15 years, were finally clean. Ang liwanag ng umaga sa labas ng presinto ay tila ba mas maliwanag kaysa sa kahit anong chandelier sa loob ng clubhouse. Pero sa loob ng interrogation room, ang hangin ay nananatiling mabigat at amoy ng lumang papel at pagsisisi. Nakaupo ako sa tapat ni Oscar. Ang kanyang kamay ay nakaposa sa bakal na sandalan ng upuan habang ang kanyang mukha ay puno ng pasa at benda. Mercy, please, kausapin mo ang mga pulis. Sabihin mo na napilitan lang ako. Pakiusap ni Oscar. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga mata ay namumula sa iyak. Alam mo namang mahal ko kayo ni Bianca. Ginawa ko lang yan dahil tinakot ako ni Cebuano na papatayin kayo. Tinitigan ko siya ng matagal. Hinanap ko sa aking puso ang kahit nakatiting na awa. Pero ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng labin, 5 taon na itinapon niya sa basura para sa isang kasinungalingan. Oscar, mahal mo kami? Mahina kong tanong, ang boses ko ay kalmado pero puno ng pait. Ang taong nagmamahal, hindi ituturo ang asawa niya na magnanakaw. Ang taong nagmamahal, hindi hahayaang ang anak niya ay umiyak sa kahihiyan sa gabi ng kanyang graduation. Huwag mong gamitin ang kaligtasan namin bilang dahilan ng kaduwagan mo. Nang, magbabago ako. Bibigyan kita ng bagong buhay paglabas ko rito. Dahan-dahan akong tumayo. I didn't shout. I didn't lose my dignity. Ang bagong buhay ko ay nagsimula na noong gabi na pinalayas niyo ako, Oscar. Sabi mo noon, si Sabrina na ang mag-aalaga sa lahat, di ba? Ngayon, magkasama na kayo sa loob ng selda. Sana ay maging sapat yan para sa inyong dalawa. Iniwan ko siyang humahagulol sa loob. Paglabas ko, sinalubong ako ni Bianca. My daughter looked at me with a silent question in her eyes. I just nodded, a signal that it was over.
Wala na ang tatay na nakilala niya. Ang natira na lang ay ang lalaking kailangang managot sa batas. Habang naglalakad kami sa kalsada, nakita namin ang isang balita sa malaking screen ng isang mall. Fallen Queen, Doña Amparo de la Vega faces fraud and accident charges. Ang mukha ni Sabrina ay nakayuko, pilit na nagtatago sa mga kamera. Ang kanyang uncle na, si Cebuano, ay itinatanggi ang lahat, pero ang mga dokumentong nakuha namin sa gown ay sapat na para idiin silang lahat. Tila, bumalik ang aking gunita noong unang araw ko sa mansyon. Ang pag-asa kong ang pagsisilbi ng tapat ay sapat na. Ngayon ko lang na-realize na ang katapatan ay hindi dapat ibinibigay ng bulag sa mga taong walang konsensya. Nay, anong plano natin ngayon? Tanong ni Bianca. Ang dean ay tumawag na kanina. Your name is cleared. Pwede na akong kumuha ng diploma sa Lunes. Napang-iti ako. Pupunta tayo sa diploma mo, anak. Pero bago yon, kailangan nating balikan ng isang bagay. Bumalik ako sa Linis Kintab Laundry. Doon, nakita ko si Mang Domeng na sinusubukang ayusin ang mga nasirang gamit dahil sa pananakot ng mga tauhan ni Amparo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Aling Mercy, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganito kapanganib ang kinakaharap mo. Sabi niya habang pinapagpagan ang kanyang mga kamay. Mang Domeng, wag po kayong humingi ng tawad. Sabi ko habang inilalabas ang isang syobre mula sa aking bag. Isang maliit na pondo mula sa aking naipon at ang reward money na ibinigay ng insurance company dahil sa paglantad ko ng fraud di Amparo. Gusto ko pong maging partner nyo. Hindi na lang ako basta tagalabada. Gagawa tayo ng isang serbisyo na hindi lang basta naglilinis ng damit, kundi nagbibigay ng pagkakataon sa mga babaeng tulad ko na pinalayas at sinira ang pangalan ng walang kalaban-laban. Nagulat si Mang Domeng, pero dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Doon ko naramdaman ang tunay na tagumpay. My hands were still red from hard work, yes. My back still ached from years of service, pero habang hawak ko ang kamay ni Bianca, alam ko na ang bawat mansa ng kahapon ay tuluyan na nating nalabhan. We are no longer the victims of the shadows, we are the masters of our own light. Isang taon na ang nakalilipas mula ng gabing gumuho ang mundo ko sa labas ng mansyon ng mga De La Vega. Ngayon, sa harap ng salamin sa aming bagong bahay sa isang tahimik na barangay, tinitignan ko ang aking sarili. Wala na ang uniporme ng isang yaya. Ang suot ko ay isang maayos na kulay asul na blouse, ang uniporme ng Mercy's Pride Professional Services. Hindi na ako naglalaba para sa mga taong walang respeto. Ako na ang namumuno sa isang grupo ng mga kababaihang tulad ko na minsan nang minaltrato at minaliit, pero ngayon ay may marangal na hanap buhay. Nay? Handa ka na po ba? Mahuhuli tayo sa ceremony. Tawag ni Bianca mula sa sala. Lumabas ako at nakita ko ang aking anak. She was wearing her white nurse uniform looking so professional and dignified. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang dibdib ay nagniningning ang isang maliit na pin, ang simbolo ng kanyang lisensya bilang isang ganap na nurse. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang ikinabit ang isang maliit na silver hair clip sa kanyang buhok. Yon ang kaisa-isang bagay na nailigtas ko mula sa mansyon nung gabing pinalayas kami. Napakaganda mo, Bianca. Bulong ko. This is our true graduation day. Salamat, Nay. Dahil sa inyo, hindi ako sumuko. Sabi ni Bianca habang mahigpit na hinahawakan ng aking mga kamay. Ang mga kamay ko ay magaspang pa rin. May mga peklat pa rin mula sa matapang na sabon at mainit na plansa. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na ikinahiya ang mga ito. Ang mga peklat na ito ang nagpatapos sa aking anak. Bago kami tumuloy sa venue, dumaan muna kami sa harap ng Quezon City Jail. Hindi para bumisita, kundi para tuluyan ng iwan ang nakaraan. Mula sa labas, tinitigan ko ang matataas na pader kung saan nakakulong si Doña Amparo at si Sabrina. Nabalitaan ko na ang ivory gown ni Amparo ay pinalitan na ng kulay kahel na uniforme.
Si Sabrina naman ay iniwan na rin ang lahat ng mga kaibigan niyang akala niya ay totoo. Ang kapangyarihan at pera na akala nila ay magliligtas sa kanila ay naging rehas na sumasakal sa kanila ngayon. At si Oscar? Nagpadala siya ng sulat noong nakaraang buwan, humihingi ng tawad at nagnanais na makita si Bianca pagkatapos ng kanyang sentensya. Pero binalik ko ang sulat nang hindi binubuksan. May mga mansa sa buhay na kahit anong kuskos ay hindi na matatanggal, at ang kataksilan ng isang asawa ay isa na doon. Pinatawad ko na siya sa aking puso para sa aking sariling kapayapaan, pero ang aming kwento ay tapos na. Nang marating namin ang graduation hall, punong-puno ang paligid ng mga magulang na gaya ko, puno ng sakripisyo at pangarap. Nang tawagin ang pangalan ni Bianca, mabilis akong tumayo. Ang palakpakan ay parang musika na nagtatapos sa lahat ng ingay ng panlalait na narinig ko noon. Bianca de la Cruz, cum laude! Anunsyo ng speaker. Umakyat ako sa entablado kasama niya. Tiningnan ko ang mga tao sa harapan, ang bawat mata na nakatitig sa amin. Wala na ang hiya. Ang tanging naroon ay ang danggal ng isang ina na kailanman ay hindi nagnakaw, kundi nagbigay ng lahat. Sa bawat hakbang namin pababa ng entablado, naramdaman ko ang malamig na hangin ng tagumpay. Ang Mercy's Pride ay hindi lang isang kumpanya, ito ay ang aking pahayag sa mundo. Nang isang labandera, kapag tinibayan ng loob at naniwala sa katarungan, ay kayang maglaban ng kahit na pinakamaitim na mansa ng tadhana. Tapos na ang pagtakbo, tapos na ang pagtatago. Ang Mercedes na kilala nyo ay malaya na. Mga mahal kong tagapakinig, naway naging payapa ang inyong mga puso habang sinusubaybayan ang huling bahagi ng kwento ni Mercy. Sa buhay natin, madalas tayong makaranas ng mga mansa na akala natin ay hindi na mabubura, mansa ng pang-aapi, mansa ng kataksilan, at mansa ng kahirapan. Pero gaya ng blue silk scarf na nilabhan ni Mercy, ang lahat ay may paraan para maging malinis muli kung tayo ay mananatiling tapat sa ating sarili. Sobra akong naantig habang isinusulat ang huling eksenang ito. Lalo na nang makita nating muli ang lakas ng isang ina na kahit gaano pa kadumi ang ibato sa kanya, hinding-hindi niya hahayaang madungisan ang danggal ng kanyang anak. Ang kwento ni Mercy ay kwento nating lahat. Mga babaeng marunong lumaban ng may dignidad, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan at disiplina. Kayo, mga kakwento? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mercy, mabubuksan niyo pa ba ang sulat ni Oscar o tuluyan na ninyo siyang kakalimutan sa inyong buhay? Dapat ba talagang patawarin ang isang asawang nagtaksil para sa kapakanan ng anak? O mas tama ang naging desisyon ni Mercy na lumakad mag-isa ng may taas, no? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Gusto ko pong malaman kung anong aral ang pinakatumatak sa inyo mula sa kwento ni Mercedes de la Cruz. Huwag niyo ring kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan na dumaranas din ng pagsubok ngayon. Ang bawat share ninyo ay isang paalala sa iba na may pag-asa pa sa likod ng bawat bagyo. Maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa dulo ng ating biyahe. Manatiling matatag at puno ng pag-asa, God bless po sa inyong lahat. Tanyag na pamagat, ang mansa sa sutla, ang pagbangon ni Mercy. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Mercy, 45 taong gulang, na kasalukuyang naninirahan sa Quezon City, na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang mensahe na ang tunay na kayamanan ay hindi ang diamante sa tainga, kundi ang malinis na pangalan na maipapamana sa ating mga anak. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang piksyon at hindi naglalayong bumatikos o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe sa ating lipunan.